Unang-una po, magandang umaga at happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. Again, again po ay sa ngalan po ng aming iglesia sa Cubao Reformed Baptist Church ay kami po ay nagpapaabot ng aming pagbati dito sa God's Providence Baptist Church. And karangalan po namin, ng inyong abang lingkod at ng aking pamilya na kami muna ang humalili kay Pastor Levi para po magministeryo ng salita ng Diyos at magturo ng kanyang mga banal na doktrina. Tayo po ngayon ay magsimula sa ating Sunday School. Manalangin tayo. Opo, aming dakilang Diyos at makapangyarihan naming Ama sa langit, pinupuri namin kayo. Ito ang banal na araw ng aming Panginoong Hesus na kung kailan ay inaalala namin ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi man namin siya nakita sa mga panahon na siya'y namuhay dito sa mundo, ngunit siya'y aming pinapaniwalaan at sinasampalatayanan dahil sa ang kanyang salita ay inyong priniserba at pagkatapos ang 2,000 taon hanggang ngayon, Panginoon, ay tangan-tangan namin ang kanyang salita at ito'y buhay, makapangyarihan at nangangaral at nangungusap pa rin sa amin. Kaya naman angkop na sa umagang ito aming pag-aaralan ang unang kabanata ng aming pagpapahayag ng pananampalataya, ang chapter 1 ng 1689 London Baptist Confession of Faith, na kung saan ito po ay tumatalakay sa doktrina ng banal na kasulatan. Samahan niyo kami at habang aming itong pag-aaralan, nawa ito po ay magbunga sa amin ng lalong mas matatag na pananampalataya at paniniwala na ang tangan-tangan naming Biblia sa kabila ng ilang libong taon na nakalipas at ilang bersyon ng translation ng nakalipas, ang substance ng mensaheng ito, Panginoon, ay kailanman ay hindi mababaluktot. Ang mensaheng ito ay makapangyarihan pa rin upang magligtas ng mga makasalanan at magpatibay ng mga mananampalataya. Tulungan niyo kami bilang mga Reformed Baptist na makita at maunawaan bakit kami nagpapahayag ng aming pananampalatayang Baptist at tangan-tangan lamang ang doktrinang sola scriptura. Sa inyo lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So tulad po ng nasabi ko, ating tatalakayin sa umagang ito yung London Baptist Confession of Faith, chapter 1, paragraph 1. Ang chapter 1 ay hindi lang iisang paragraph. Ito po ay merong hanggang 10 paragraph. Ngunit sa araw na ito, napakahalaga kasi nung first paragraph, kaya ito yung pagtutuunan natin ng pansin. Pero bago tayo pumunta sa paragraph 1, nais ko munang basahin ang salita ng Diyos. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang tinuturuan o mini-mentor na batang pastor na si Timothy sa 2 Timothy chapter 3:15. And that from childhood you have known the sacred writings that are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Tulad ng nasabi ko, si Timoteo ay isang batang pastor na nililinang or mini-mentor ni Pablo sapagkat si Pablo ay isang apostol na nagtatayo ng mga iglesia, ngunit siya ay hindi nananatiling pastor ng maraming taon. Pagkatapos niyang makapagtaguyod ng isang iglesia, ay lilipat siya at magtatayo ulit ng bago upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ngunit yung kanyang mga nataguyod na lokal na iglesia sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mananatili
At kapag ito'y nakatayo, nangangailangan sila ng mga lokal na pastor. At ito nga si Timoteo. Ngayon, kapag siya'y iniwan na ni Pablo, ano yung magiging tanging basihan o pagkukunan ng salita ng mga katuruan ni Timoteo? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ito rin yung nais na sabihin ng mga framers o yung mga may akda ng ating Confession of Faith. Ito pong ating chapter 1, paragraph 1, aking babasahin sa English. Sabi, the Holy Scripture is the only sufficient, certain, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. Although the light of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as to leave man inexcusable, yet they are not sufficient to give that knowledge of God that His will which is necessary unto salvation. Therefore it pleased the Lord at sundry times and in diversified manners to reveal Himself and to declare that His will unto His church. And afterward, for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the corruption of the flesh and the malice of Satan and of the world, to commit the same holy unto writing, which makes the Holy Scripture to be most necessary, those former ways of God's revealing His will unto His people now being completed. Alam ko po na napakahaba ng paragraph 1, kaya nga kailangan ng isang lecture para dito lamang, no? At ito po yung babalangkasin natin sa ating lesson sa umagang ito. Pero bago ang lahat, kung sino po sa inyo siguro dito ang at least nakasilip na o nakapagbasa man lang nung pananampalatayang Baptist o yung Confession of Faith ng Baptist? Si Kuya Mario pa lang. Hindi ko si brother din, hindi ko sinasabing lahat matapos natin, no? Pero makita, kung kayo ay merong parang curious or inquiring mind of all the doctrines that are important, bakit kaya minabuti ng mga framers o ng mga may akda ng ating Baptist Confession of Faith na unahin first and foremost ang salita ng Diyos? Bakit kailangan sa confession mauna ang Holy Scripture? Actually, ang ating Baptist Confession of Faith ay kumbaga adaptation or hiniram, inadapt ng ating mga Baptist forefathers mula sa ating mga kaibigan at kapatid na mga Reformed Presbyterians. Sila ang unang nagkaroon ng tinatawag na Westminster Confession of Faith. Halos lahat, even word by word, ay hiniram or kinopya ng mga Baptist Confession of Faith, ngunit ang inibalang nila ay yung mga kaibahan ng pananampalataya o doktrinang Baptist. Pero pagdating sa Holy Scripture, ay halos lahat, pati yung mga mismong salita, ay inadapt ng mga Baptist Confession of Faith. So tumingin tayo sa mga Westminster Divines o yung mga theologians na may akda ng Westminster Confession of Faith na kung saan doon kinuha ang 1689. Ang mga Westminster theologians, nagdebate sila sa kanilang mga sarili kung anong doktrina yung dapat unahin sa kanilang gagawing Confession of Faith. Ito ba ay doktrina ng salita ng Diyos o ang doktrina mismo tungkol sa Diyos o yung tinatawag na theology proper? Makikita natin na ang doktrina tungkol sa Diyos at ang kanyang salita, they are intimately tied. Kumbaga, hindi mo sila mapaghihiwalay. Sapagkat ang Diyos, hindi lang siya nag-i-exist. Ang Diyos ay isang Diyos na nangungusap. He communicates with His creation.
Sinasabi ng mga Roman Catholics na yung 1 Timothy 3:15 ay justification nila bilang kanilang pilar na yung kanilang institusyon bilang Roman Catholic Church ang pillar and ground of truth. Pero ang mga reformers, sinalungat ito, itinuwid ito, kinorek itong ganitong paniniwala. Para sa kanila, the church is the pillar and ground of truth because God has entrusted His truth to them. And what is that truth? His divine revelation. Sa ibang salita, ang iglesia ang nagiging haligi at pundasyon ng katotohanan hindi dahil bilang isang institusyon, kundi may ipinagkatiwala sa kanila ang Diyos. At ito yung kanyang katotohanan. At ano ang katotohanan ng Diyos? Ang kanyang salita. Ang iglesia ang tagapangasiwa ng katotohanan. The church is the truth bearer, preserver, and proclaimer of God's truth. Tayo ay mga nagpapatotoo sa katotohanan ng Diyos. Ngunit itong katotohanan ito, which is the Word of God, excuse po, this truth, which is the Word of God, is already binding and established. And the church is not allowed to modify or change or redefine the message of the Word of God. Kaya, nung ito ay naunawaan ng mga Westminster Divine, nagkaroon sila ng final decision na ang kailangang mauna sa kanilang confession of faith ay ang doktrina ng salita ng Diyos. Sila ay merong dalawang reason. There are two major reason bakit mas inuna nila ang salita ng Diyos nang hindi sinasabi na ito'y mas mahalaga sa doktrina ng Diyos. Pero ako po ay nagdagdag ng pangatlong mahalagang kadahilanan. Bakit kailangan ng mauna ang salita ng Diyos sa confession of faith? Unang-una, it's because of the concept of divine revelation. Ang pananampalatayang Kristyanismo ay relihiyon ng tinatawag na divine revelation. Ang divine revelation ay yung supernatural na pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, sa kanyang mga nilikha. At bilang tugon, as a response to God's supernaturally given word, Christianity is the faith that responds in faith and obedience. Ang totoong mensahe ng Kristyanismo ay hindi man-made dogmas and ideology. Pangalawa, yung prinsipyo ng tinatawag na sola scriptura. Alam na natin ito. Sabi nga ni R.C. Sproul, it acknowledges the scripture to be the final authority in all matters of theology and in all controversies of faith and life, not church decrees or tradition. Ito yung excerpt niya mula sa kanyang sariling exposition patungkol naman sa Westminster Confession of Faith. Ibig sabihin, tinatanggap natin ang mga tradition and history ng church, pero unlike sa Roman Catholic na ito ay tinatanggap nilang equal o kapantay na authority ng church, sinasabi natin bilang mga protestante, mas nakakataas at mas final, mas supreme ang authority ng scripture kaysa sa mga tradition and history. At pangatlo, ito yung dinagdag ko, bakit kaya kailangan maunawaan natin ang doktrina ng Biblia o yung tinatawag na bibliology?
It is because we must understand the Scripture's integrity o yung integridad ng Diyos. Pag sinabing integrity or integridad, gaano ka ba kapani-paniwala? Ang iyong salita ba ay may katotohanan at mapagkakatiwalaan? So, ang integridad ng Scripture ay nangangahulugang integridad ng Diyos. Scripture integrity equals God's integrity. The Scripture is God's means of self-revelation and communication. Ang salita ng Diyos ay ang kanyang paraan ng kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili at pakikipag-ugnayan niya sa kanyang tao. Ang Scripture ay nagpo-provide ng sapat na kaalaman tungkol sa Diyos. Na ang Diyos ay sakdal, perpekto, banal, at hindi pwedeng magkamali. In fact, ang Diyos, siya mismo ang personification ng tinatawag na katotohanan. Kaya naman yung kanyang salita ay dapat mag-possess din ng mga kaparehong katangian nito. Kung ang Diyos ay pinapaniwalaan nating perfect and holy, infallible and true, itong mga attributes na ito ay dapat makita rin sa salita ng Diyos. If the Bible's integrity is fallible o nagkakamali at posibleng magkaroon ng mga erroneous interpretation, ito'y hindi na mapagkakatiwalaan, unreliable. At kapag ito ay makita nating unreliable, ito ay magre-reflect sa katangian ng Diyos. If the Bible is unreliable, we can conclude that God Himself is unreliable. Kaya napaka-crucial na maintindihan natin ang integridad ng salita ng Diyos. Ang pinakapunto dito, para sa mga reformers, kailangan nating magsimula muna sa Scripture, sa salita ng Diyos bilang natatanging reliable doorway in inquiring about God. Gusto nating makilala ang Diyos? Huwag tayong pumunta sa mga manghuhula ng Quiapo. Huwag tayong pumunta sa mga modern day prophets or apostles. Ang pinaka-reliable doorway o daan para makilala si Yahweh, ang banal na Diyos, ang kanyang kalooban at ang kanyang plano ng pagtutubos at kaligtasan, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ito din ang pinakatanging basihan o kung masasabi nating weapon if we want the church to be biblical. Makita po ninyo, sinare ni Kuya Mario yung lecture handout sana, yung iba nabubuksan. Pero kung hindi, okay lang. Pwede nyong basahin mamaya sa pagbalik ninyo. Merong unang statement, yung yung chapter 1, paragraph 1. Sabi, the Holy Scripture is the only sufficient, certain, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. Alam niyo, napakahalaga nitong first sentence na to. Sapagkat, kahit maikli at iisang sentence lang siya, it is a strong reformed conviction of the Scripture. Ang Roman Catholic, meron silang sariling view o katuruan tungkol sa salita ng Diyos. Ito, yung first statement, ay napaka-solidong statement na nagre-reflect ng Reformed conviction. Ang 1689 Baptist Confession of Faith, tulad ng nasabi ko, ay nanghiram or inadapt yung Westminster. Pero, yung mga Baptist Confession of Faith, dinagdag itong first statement na ito. Kung pagkukumpara nyo ang Westminster at ang 1689, itong first statement na to mababasa lang sa Baptist Confession of Faith. It encapsulates, ito yung summary ng buong chapter 1 regarding sa Bible na nagre-reflect sa sola scriptura. It is a strong Protestant response against the three pillars of Roman Catholic authority.
In fact, kung nabasa nyo na o babasahin nyo yung chapter 1 ng ating Baptist Confession of Faith, it has 10 paragraphs and the first 7 paragraphs are responses of the Protestants against the Roman Catholic doctrine. Ano ba yung tinatawag na 3 pillars of Roman Catholic authority? So ang dogma o ang katuruan ng Roman Catholic, ito'y tumitindig sa 3 haligi o 3 pillars. Unang-una, Scripture. Wala tayong pagdedebatihan dito. Naniniwala sila na ang Scripture ay salita rin ng Diyos. Pero, sa kanila, Scripture alone will not stand. Ang church, ang Roman Catholic Church will not stand on Scripture alone. Sapagkat tinatanggap din nila yung tinatawag na tradition and magisterium. Ano yung tinatawag na tradition? These are the practices, customs, and teachings that are not explicitly found in the Scripture, but it was passed down orally. So pagkatapos mamatay ni Apostle John, yung huling apostle, may mga Kristiyanong nagpatuloy naman ng mga pananampalataya at mula sa kanila, mula sa mga tinatawag na early church fathers, sa mga church doctors, nag-develop pa sila ng mga panibagong katuruan. Now, hindi natin sinasabi na yung mga katuruan ito, porket hindi na nakikita sa Biblia, lahat sila ay masama na. Yung iba ay nasa biblical context pa rin. Pero yung iba, katulad ng mga Marian veneration, pag-develop ng doktrina tungkol sa Papa ng Roma, ay wala na sa katuruan ng Biblia. So, ang tradition para sa kanila, kailangan at kapantay, may kapantay na otoridad kasama ng Scripture. Para sa kanila, it complements and clarifies biblical understanding. Well, katulad ng nasabi ko, yung iba, okay, tanggapin, pero yung iba, hindi nga nagpapaklarify. It contradicts Scripture teaching. At yung pangatlo, magisterium. Ano ba yung magisterium? Tinatanggap nila na merong nag-iisang ultimate leader ng church dito sa lupa. Si Kristo sa langit, pero may tinatawag siyang Vicar of Christ. Nila, ang Papa ng Roma. At para sa kanila, the Pope and the bishops that are in communion with Him, yung kanilang interpretation of the Bible is the official and authoritative interpretation of the Bible. So ito yung 3 pilar ng Roman Catholic Church: Scripture, tradition, and magisterium. Ano yung sinasabi, ano yung Protestant Reformation response? Ano yung tugon ng mga reformers? No. Sola Scriptura. Scripture alone is the final authority of the church. Kaya nga, the Scripture as a rule or parang sa ruler is preeminent and authoritative over any man. At sa context nito, yung man ay ang tinutukoy ay yung Papa ng Roma. Sabi nila kasi, yung salita ng Papa at yung salita ng Diyos magkapantay. Pero sinasabi natin ng mga Baptist forefathers natin, mas mataas, mas authoritative, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa kahit sinong tao, kahit pa ang Papa ng Roma, ang mga traditions, customs, at maging yung mga creeds na ating sinasubscribe. Naniniwala tayo sa Athanasian Creed, sa Nicene Creed. Itong mismong confession natin ay pinaniniwalaan natin, ngunit naniniwala tayo that only the Word of God is infallible and superior, mas nakakataas. In fact, para sa mga reformers, sa mga Protestant, itong mga doktrina, yung mga customs and traditions ay dapat na-define, nahuhubog, at kung kinakailangan ay mabago nang naaayon sa gabay ng salita ng Diyos.
Yung first statement ay nagsasabi that Scripture is sufficient to provide clear and complete knowledge for man's salvation. That it is surely correct. Kita niyo yun? Na ito'y siguradong tama sa lahat ng tinuturo nito at sa lahat ng pagbibigay kahulugan nito or yung self-interpretation. And it is free from all erroneous doctrine at nakakapagbigay kapaliwanagan sa pagkaunawa ng tao. Yun yung napakagandang bagay dito. Kaya bilang lesson mula doon sa first statement, ay meron akong isang bagay na naisibigay sa atin na magkaroon tayo ng mataas at banal na paggalang sa otoridad ng Biblia na mas mataas pa kaysa sa church governance at maging sa ating pamumuhay. Hindi pwedeng mag-cherry pick lang tayo ng salita ng Diyos na i-apply natin sa ating buhay. Pero pag may nakikita tayong mga kautusan ng Diyos na parang sumasalungat sa ating sariling kagustuhan, ay, ayoko nito. I am still the final authority of my life. No. If we are genuine Christians and Reformed Baptist confessors, Scripture must have the supreme authority in our church and mostly in our personal life. Punta tayo doon sa ibang bahagi ng first paragraph. Sa first paragraph, may tinatawag na general revelation. Sinasabi ng Biblia sa Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmaments shows His handiwork. Ano ba yung general revelation? In Reformed theology, yung word na revelation is defined as manifesting, unveiling, or voluntary disclosure. Ang ibig sabihin, yung revelation ay yung pamamaraan ng Diyos na pinapahayag o pinapakilala niya yung kanyang sarili sa kanyang mga nilikha. Ngayon, ang general revelation ay ang pagpapakilala at pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha ng mundong ito. Ang mga dagat, ang bundok, ang kalawakan, ang history, at ang probidensya. Anong ibig sabihin nito? Ang general revelation ay twofold. Yung mediate at yung immediate. No? Ang general revelation, ang ibig sabihin nito, kapag tumingin ka sa mga nilikha ng Diyos, ang bundok, ang karagatan, ang kalawakan, intrinsically, sinasabi nito na merong naglikha sa Kanya, na tayo'y hindi putok sa buho, o yung tinatawag na pinanganak lang nanggaling lang sa bula. The mere fact that creation exists proves that a creator, a designer, exists. Pangalawa, ay meron tinatawag na immediate. Ano naman yung immediate? It means a direct, without any medium of intervening agency. Tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Tama po ba? At kahit pa tayo ay nahulog sa kasalanan at nahiwalay sa fellowship sa Kanya, meron sa kaloob-looban natin na hindi lubusang maaalis na ating iisipin na merong isang supreme being na naglikha sa atin. Ito yung tinatawag ni John Calvin na
sensus divinitatis or sense of the divine. Nung tayo'y nilikha ng Diyos sa kanyang imahe, naglagay siya ng moral sense or parang moral radar sa bawat isa sa atin na itong bagay na ito ay hindi natin maiiwasan. Hindi natin matatakasan. Although dahil sa kasalanan, parang nadidistort or nalalabuan tayong maintindihan ito. As sabi nga ni R.C. Sproul, as fallen creatures, yung kasalanan na namumutawi sa atin ay sinosuppress na yung kaalaman, yung kamalayan ng ano ba yung tama at mali at ano ba yung pagkakakilanlan sa Diyos. Pero kahit anumang kahit gaano man nating subukan tuluyan itong burahin sa atin, hindi natin masusupil yung ating kamalayan na tayo'y nilikha ng isang manlilikha. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 19. For although they knew God, they did not honor Him as God nor give thanks to Him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. So, dito, makikita natin na merong kayang gawin ang general revelation at meron siyang hindi kayang gawin. Ang kaya niyang gawin ay ipakilala na merong Diyos. Dahil sa general revelation, man is inexcusable of the knowledge of God and of His goodness. At ang general revelation ay nagsasakdal sa atin na tayo'y mga nilalang na nagkasala sa Diyos. Pero ano yung hindi kayang gawin ng general revelation? Yung magbigay ng sapat na kaalaman para tayo'y maligtas at makilala ang Diyos. Sapagkat ang gawain ito ay gawain lamang na eksklusibo ng gospel ng ating Panginoong Hesus. Pag tumingin ka sa puno, sa kagubatan, sa mga karagatan, hindi mo makikita na may mga pangungusap dito na nagsasabing, ikaw ay nagkasala. At nagsugo ang Diyos ng tagapagligtas, kailangan mo siyang sampalatayanan. Wala. The best message that general revelation can give is that there is a God who created us and we have sinned against Him. Kaya, ang pinaka-lesson para makukuha natin sa general revelation ay kaya nating gamitin ang general revelation upang magbigay papuri at pasasalamat sa Diyos na manlilikha. At kung tayo'y nakikipag-usap sa isang unbeliever or atheist, ito'y pwede nating maging apologetical starter para sa isang biblical evangelism. At dito na tayo pupunta sa tinatawag na divine revelation. So kung kanina may general revelation, ito yung pamamaraan ng Diyos ng pagpapakilala ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga likha. Itong divine revelation naman ay ang voluntary act of condescension ng Diyos. Ano yung voluntary act of condescension? Ang ibig sabihin ng condescension ay pagpapakababa. Ang Diyos ay marilag. Ang Diyos ay nasa kaitaas-taasan. Wala siyang obligasyon na magpakababa para lang siya'y makilala at maunawaan ng kanyang nilikha. Pero ito'y isang voluntaryong pagpapakababa ng Diyos upang siya'y mangusap at makipag-ugnayan sa kanyang mga nilikha. Kaya sinabi ng Hebrews chapter 1 verse 1, at sundry times and in diversified manners. Nung unang panahon, sa iba't ibang kapamaraanan, nangusap ang Diyos sa mga propeta. Kaya meron tayong tinatawag na lumang tipan. Sinasabi ng ating confession of faith
nalugod ang Diyos na ipakilala ang kanyang sarili at ibigay o ipahayag ang kanyang salita bilang kanyang kalooban at ito'y ipinagkatiwala niya sa iglesia. Ang special revelation, mga kapatid, hindi ito obligasyon ng Diyos papunta sa atin. Ang special revelation ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang biyaya at habag because He is merciful and gracious towards mankind who has fallen to sin and is bound to destruction. Yung katotohanan na meron tayong nababasang Biblia o salita ng Diyos ay dahil nahabag ang Diyos sa atin. Kung hindi ako magpapakilala, kung hindi ako mangungusap sa mga taong ito, di ko naman obligasyon iligtas sila. Nagkasala sila. Kaya talagang tutupukin ko na lang, I don't have to explain myself. But God is merciful and gracious, kaya nagsimula siyang mangusap. Hindi na sa kapamaraanan ng mga puno at karagatan, kundi verbal na. Sa pamamagitan na ng salita. At yung salitang ito ay minabuti niyang isulat ng mga propeta na kanyang pinili. The supreme being, the God, desires His will, yung kanyang kalooban na magligtas na maipahayag sa lower beings. Tayo yun. It is an initiative of God out of His grace. Isu-shortcut ko na lamang po, no? Ano ba yung, para magkaroon pa rin tayo ng konting oras para sa ating morning service. Ano ba yung mga modes of revelation dati? Yung direct speech, katulad ng ginawa niya kay Moses. Siya ay nakikipag-usap ng parang ang isang tao ay nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Theophany, yung burning bush, yung angel of the Lord. Yung sa Genesis chapter 18, nagpahayag siya parang isang tao kay Abraham. Sa pamamagitan din ng mga priestly instruments sa Leviticus at sa Exodus, yung Urim and Thummim. Sa pamamagitan ng mga propesiya, yung mga visions, yung mga face-to-face visions. At ultimately, pagdating sa bagong tipan, siya ay nagkatawang tao sa persona ng kanyang bugtong na anak. Ang gospel at ang mga katuruan nito, yung sulat ng mga apostol, ay ang salita na ng Diyos na naisulat. So, ang napakaganda dito, mga kapatid, ay ito'y may malaking pagkakaiba sa general revelation. Kung ang general revelation, pinapahayag lang na merong manlilikha, pero ang general revelation, walang kakayahang magligtas. Ang divine revelation ay, unang-una, ito ay para sa bayang pinili ng Diyos, pero ito ay applicable pa rin sa lahat ng tao. At ang mensahe ng divine revelation ay salvific na at redemptive. Ito ay meron ng mensahe na nakapag napakinggan at sinampalatayanan ng nakapakinig ay magliligtas at magtutubos sa kanyang kaluluwa. At ito ay covenantal. Ang mensahe ng divine revelation ng salita ng Diyos ay naghihimok na kapag ang isang tao ay nanampalataya, siya ay papasok sa covenantal relationship with God. Siya ay kapag ang isang tao ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, papasok na siya sa relasyon ng Diyos ng pakikipagtipanan. Kaya nga, ito ay umaabot sa atin bilang mga mga Reformed Baptist. Kaya nga kapag tayo ay nagpapamember, ang tawag sa atin, mga covenant members. Nakikipagtipan na tayo na tayo magiging miyembro ng ating kanya-kanyang mga local church because it is a way of covenanting with our triune God. So, yung hindi nagagawa ng divine revelation, nagagawa na ng divine revelation ng salita ng Diyos. Man becomes aware of God's saving grace in the gospel of
Jesus Christ. Dito mababasa na natin, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life." Isa pa, it provides sufficient, certain, and infallible rule of all saving faith, knowledge, and obedience. Ang mga data or information ng salita ng Diyos, sapat daw, exact and specific, at hindi magkakamali para magbigay ng doktrina at katuruan, hindi lamang para tayo maligtas, kundi para tayo mamuhay bilang bayan ng Diyos, bilang iglesia, at para tayo'y magsimulang sumunod sa utos ng Diyos. Pero alam nyo ba, kahit pa meron ng Biblia, meron pa rin itong hindi kayang gawin? Sapagkat sinasabi o ina-assert ng mga framers, yung Bible, marami kasing umaatake sa Biblia. The Bible is attacked because many people claims that it does not teach everything we need to know about everything. Literally. Like yung tungkol sa earth, math, science, food, and literature. Well, in the first place, hindi naman kiniklaim ng Bible na it is an all-in-one book. It only claims sufficiency to provide saving knowledge. Hindi sinasabi ng Bible that it is sufficient to provide general knowledge. Kung ikaw ay nag-aasam maging chef or kusinero, huwag kang pumunta sa Bible. Walang recipe dyan. Walang ingredients dyan. Kung ikaw ay isang engineer, huwag mong buksan ng Bible. Kasi hindi sinasabi ng Bible na it is an all-in-one book. Ito kasi yung atake ng maraming tao sa Biblia. Sinasabi nyo, mga Protestant, sufficient yan. Hindi naman yan nagpapakilala, nagbibigay ng mga information na kailangan malaman ng tao para siya'y mabuhay sa lupa. Tama! Ang sinasabi niya na siya'y sapat or sufficient ay yung kasapatan nito na makapagbigay ng impormasyon, ng kaalaman, upang ang isang tao'y maligtas at mamuhay ng banal sa harap ng Diyos. Kung meron mang katuruan ang mga Biblia na tumatalakay tungkol sa, halimbawa, creation, ano yung mga sumasalungat dito? Evolutionist, Big Bang Theory. Ina-assert natin na by faith, hindi man natin nakita kung paanong exactly nilikha ng Diyos ang sanlibutan, na kung ano yung tinuturo ng Biblia, ito yung katotohanan. Sinasabi ng iba na kahit mga Kristiyano, kahit naniniwala silang manlilikha, hindi sila naniniwala na nilikha ng Diyos ang sanlibutan ng literal na 6 na araw. Pero tayo'y naniniwala sa pananampalataya at ito'y magkakaroon ng pruweba that God is powerful enough to create everything in just a matter of 6 days. Kaya nga sinabi ng Genesis, there was evening, there was morning, the first day, the second day, so on and so forth. Excuse po. Huli na lamang, isa-shortcut ko lang para tayo po ay magkaroon ng oras sa morning service. Ngayon na naipahayag ng Diyos yung kanyang tinatawag na divine revelation, ay merong isang malaking dilema. Lahat ng divine revelation niya, nireveal niya sa mga tao 2,000 years ago. Paano naman tayong generation natin? Well, walang imposible at walang malaking problema sa Diyos. Ang ating Diyos ay matalino. Kaya anong ginawa niya?
Hindi lamang siya nag-reveal ng divine revelation. Yung kanyang pinagpahayagang mga propeta, mga pari, mga apostoles, at maging ang Panginoong Hesus, well, ang ating Panginoong Hesus, siya mismo hindi sumulat, in-inspire niya sila na ito ay isulat. And even as they write it, the Holy Spirit is guiding them so that every single word they wrote is free from error. That is why ito yung tinatawag na necessity of inscripturation. Necessity of inscripturation. Pangangailangan na ito'y masulat. Ano yung mga ilan sa mga dahilan bakit kailangan maisulat ang divine revelation ng Diyos? Unang-una, preservation. The salvation of man depends on their being in possession of a trustworthy record of redemption. Sabi ni Sam Waldron, wala na ang mga propeta, wala na mga apostoles, pero yung kanilang mga salita ay naglalaman ng mga salitang nagliligtas. Kahit wala na sila, kung ito ay nasulat at ito'y patuloy na nalilimbag, well, hindi na natin nakita si Moises, pero yung kanyang salita, mababasa natin ng paulit-ulit. Pangalawa, protection. Ang pagsusulat ng salita ng Diyos ay nag-iingat sa salita ng Diyos na makorrupt. Sabi nga sa Confession of Faith, corruption from all flesh and the malice of Satan and of the world. Alam niyo po, nanggaling ako sa isang grupo na nagkiklaim yung mga Bible natin. Corrupted na yan. Kaya nga, tingnan nyo, tinuturo nila Doctrine of the Trinity. Hindi ako Trinitarian dati. Doctrine of the Devil daw yung Trinity. Kaya makita ninyo, nung translate nila yung Bible, naging bias sila sa translation. Translate nila in a way na magmumukhang tama yung Trinity. So nakita ninyo, isa lamang yun sa mga scheme, mga pakana ni Satanas para baluktutin ang divine revelation. Therefore, yung pagsusulat sa salita ng Diyos ay kailangan para proteksyonan yung pure language, yung pure message of the Word. Pangatlo, ito ay magsisilbing pundasyon ng iglesia. The Scripture is for the church comfort and sure establishment amidst satanic attack and war against sin. Buhay pa ang mga apostol, nakikita nyo sa loob ng iglesia, may mga sumusulpot ng false teachers na dinedenay ang salita ng Diyos. So, kailangan ng iglesia ng isang sandigan. Kaya ma-appreciate natin yung kaibahan natin sa Roman Catholic. They have 3 pillars. But for us, it's only sola scriptura. At pang-apat, o panlima, evangelism. Ang salita ng Diyos, ang ating natatanging armas o gamit para mapabilis at ma-expand ang pagpapahayag ng gospel. Ito yung mga kadahilanan para ang pagsusulat ng salita ng Diyos ay maging kailangan. So for now, I have to cut short our Sunday school. Do we have other questions para sa ating bahagyang pag-aaral ng salita ng Diyos? Meron po ba kayong karagdag, any thoughts or inquiries patungkol sa salita ng Diyos? Kuya Lito.
yung kaibahan ng tinatawag na dual revelation, special revelation, na kung saan sa dual revelation, maalaman mo lang na may manlilika. Hanggang dun lang, hindi maalaman kung ang attributes ng Panginoon. Mas pala'y banal. No? At maalaman mo na sa kanyang kabanalan, sa kasalanan, namumuhi siya. At maalaman mo yun sa kanyang special revelation. Kasi sa amin, meron sinabi na yung unang bahagi, about creation eh. Pagdating sa kalahati, nagkaroon ng shifting, nag-shift. Yes. Ang sabi, the law is perfect. Tinago sa akin special revelation. Kamangha-mangha dahil naunawaan natin na kung ano yung mga covenant, napakalaki eh. Dati hindi ko naunawaan eh. Naunawaan ko sa chapter 7 ng ating Confession of Faith. Yung po Confession of Faith namin, ito yung summary ng pinapalibalaan po namin na hangin sa Biblia. Kasi meron po tayo mga bawal eh. Ito yung Confession of Faith namin. At nakalagay sa covenant ko. Yung progressive, no? Nagsimula kay Abraham na gumawa ang Panginoon ng covenant na bubuo siya ng family, a seed of the woman. Diba? And then, pagkatapos doon, napunta kay Noah. Pagamat yung kay Noah, walang about salvation. Pero pinakita rito na yung kanyang galit sa kasalanan. Gumawa siya ng rainbow bilang covenant. Kasi sabi ng isang reformer, kung ang Panginoon, pinapakita rito na tututukin niya ang taang sa kasalanan. Grabe. Very abhorrent sa kanya eh. Kapag hindi siya gumawa ng covenant kay Noah, baka linggo-linggo, o baka every year, o baka kada dekada, magkaroon siya ng great flood. So hindi lang yun ang flood. Baka every decade may great flood. Kaya akong Panginoon na dito namin para patuloy yung aking covenant. At dumating itong si Moses, ang iwanag na pinayag yung kanyang kabanalan sa kanyang moral law. Pero puro mga shadow pa eh, sa Leviticus eh. Pero pagdating kay David, maliwanag. Tao pala ito. At pag-aari siya at hanggang doon sa New Testament, pinakita sa atin na in the fullness of time, nagdari mo sa Hebrews 1:1 na in diverse time, in Sunday's time na hanggang dumating sa Kristo. Kaya napakalaga ng Hebrew. Kaya ang Hebrew, sa lahat ng mga libro, wala nga natapalit na katingkaran kung ano ang pagiging Kristo ng Kristo. Dapat hindi natin makalimutan na si Kristo yung kanyang Kristo ang dahilan kung bakit tayo magkasama. At doon lamang sa Hebrew yan, iwanag. Hindi sa Galatia, hindi sa Corinthus. Kaya kamang-hama nga ito eh. Papasalamat ako sa takip ng iwanag. Salamat Kuya Lito sa additional thoughts mo. So tama po yung mga sinabi ni Kuya Lito. No? So yan yung kahabagan ng Diyos. Again, it's a voluntary, gracious act of condescension para tayo po ay iligtas ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos at makapangyarihan naming Ama sa langit, purihin kayo magpakailan paman. Tunay nga po, Panginoon, na ang pag-aaral at pagsasaliksik namin ng iyong salita ay hindi mauubos. The more na nagpapakalalim kami sa pag-aaral nito, the more na nakikilala namin kayo at nakikita namin na malawak at mas malalim pa sa karagatan ang kayamanan ng iyong salita. Nawa umusbong sa aming puso't isipan yung pananabik at pag-ibig na makilala ka habang aming pinag-aaralan ang iyong banal na kasulatan. At lalo nawa kaming mas maging matibay na mga Baptist confessors as we study this confession of faith that proclaims that your word alone is sufficient and final in authority. Panginoon, samahan niyo kami sa aming pang-umagang pagsamba. Kayo nawa ang aming mapapurihan at mapalugdan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po at magandang umaga.